Diba? Excited na rin na makita ko si kapatid kong Oliver. Walang imposible. Basta si God ang gumawa ng paraan, di ba? Nakakaiyak mga kababayan. Yung kapatid nila na napabayaan ng mahigit 20 taon. Eto na siya ngayon. Umiiyak na si Kuya JJ. Buwan nating paghihintay. Finally, sana po yung paglabas ni Kuya Oliver na ito ay simula na ng pagbabago ng kanyang buhay. Ilang buwan lang magiging okay din to. Tiwala lang tayo kay God. Hindi po susukuan ng team. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sana maipanalo ni Kuya Oliver itong kanyang pinaglalaban. At sana tulungan nyo rin po ang Team Daddy Frankie. Ayaw at Nakasakit ng sarili ko. Ano? Aayusin mo sarili mo? Oo, siyempre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ayusin natin ha? Kaya magpipray tayo. Samahan nyo kami mga kababayan at ipag-pray nyo po na sana ma-admit siya para sa mabilisang paggaling ni Kuya Oliver. Mga kababayan, excited na rin na makita ko si kapatid kong Oliver. Diba? Sabi ko sa inyo, walang imposible. Basta si God ang gumawa ng paraan, di ba? Nakakaiyak mga kababayan. Yung kapatid nila na napabayaan ng mahigit 20 taon. Eto na siya ngayon. Umiiyak na si Kuya JJ. Magandang hapon mga kababayan. Kararating lang po ng Team Daddy Frankie dito sa bahay ni Ate Ansing. Yung bahay nila. Doon ang Team Daddy Frankie. Si Ate Ansing na raw ang mag-aalaga kay Kuya Oliver. Dahil gusto niya raw bumawi sa kanyang kapatid. Palagay niyo mga kababayan, babalik pa kaya dito si Kuya Oliver? Sana hindi na, dahil itong bahay na to ay antique na po. Almost 17 years o more than 20 years na dito nanirahan si Kuya Oliver. Sana gibain na tong bahay na to para hindi na dito babalik si Kuya Oliver, no? O yan mga kababayan, ito na po yung bahay ni Kuya Oliver dati. Sana hindi na siya babalik dito. Nanay Ansing, yan, love your brother na lang, no? Mga kababayan, nag-uusap ang Team Daddy Frankie about sa pagkukup ni Ate Ansing kay Kuya Oliver. Nandiyan na po silang sa loob para pag-usapan po ang mga bagay-bagay. Yan mga kababayan. Palagay mo KJ, maalagaan kaya ni Ate Ansing si Kuya Oliver? Ako personally, kung ako ang tatanungin, to be honest, in terms of sa kakayahan sa buhay, hindi. Hindi, tutulungan naman ni Daddy Frankie. Oo nga po, nandun na tayo, tutulungan niya ni Daddy Frankie. Pero meron siyang mga maliliit na anak. Meron silang hanap buhay, syempre tutulungan din sila mag-asawa. Kung dati nga is ultimo mag-abot lang ng pagkain kay Kuya Oliver, Hindi nagawa. What more pa ngayon? Na kailangan ng puspusan na on time na pagpapakain at pagpapainom ng gamot. Yun ang pinaka-crucial kasi na part dito. Kasi once na magkaroon ng yung Gutom, lapse, hindi na pakain, hindi na painom. mabalik yan. Mabalik. Ang dami na natin inalagaan na ganyan. Kaya alam na natin yung Sistema. Yan. Yan, Christian. Sa palagay mo, Christian, kasi nandito na ngayon si
si Kuya Oliver sa gustong gusto raw bumawi ni Ate Ansing kay Kuya Oliver. Magagampanan kaya yung pagpapainom ng gamot, hindi kaya mapabayaan si Kuya Oliver, kasi ang Team Daddy Frankie iniisip lang na sana hindi masayang ang paghihirap ng Team Daddy Frankie. Sa palagay mo, magagawa kaya ni Ate Ansing ang lahat? Sa tingin ko naman, boss, syempre, bilang usapang magkakapatid, mahal nilang isa't isa. So, tulad ng sabi ni Ate Ansing, gusto niyang bumawi. Magagawa din naman yun. Pero yun nga lang, syempre, yung pinagdaralan pa kasi ni Kuya Oliver ngayon is, kumbaga, madalit sabi natin, hindi pa siya totally healed. Hindi pa siya totoong magaling. Although may improvement na, napakalaking improvement. Pero syempre, ang pinaka-target natin dito is gumaling pa lalo. Yung tipong kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa, may sariling bahay na siya, tunong na mag-business, para sa future niya syempre. Kasi napakabata pa ni Kuya Oliver eh. Kahit hindi marunong mag-business, yung kayang alagaan ng kanyang sarili, no? Yes, kaya-kaya niyang alagaan ng sarili niya, doon pa lang panalo na tayo. Kasi yun ang adik kain talaga ng Team Daddy Frankie. Ang nasa isip ko kasi dito is unang-una yung parang transpo. Kasi syempre, napakalayo ng Maynila. So, kung nandyan yung suporta ng Team Daddy Frankie, May bibigay. So, transpo, mga gastusin. Ang Sabi niya, Ansing, meron siyang anak, pamilya na kailangan pang suportahan pa. So, para balance, tulong ni Ate Ansing, suporta ng pamilya niya, at suporta ng Team Daddy Frankie, pagsamahin natin yung pang-goodbye natin. Yun ang mas maganda. Napaka-powerful nun para sa mabilisang paggaling ni Kuya Oliver. Yun lang ang para sa akin. Kasi ako, nag-world lang talaga ako na masayang yung paghihirap ng Team Daddy Frankie, na baka mamaya mapabayaan na makalimutang mapakain, tas makalimutang mapainom ng gamot, no? Hindi masunod yung mga dapat gawin para sa kanyang mabilis ang paggaling. Sana maging maayos ang lahat, mapag-uusapan lahat naman ng bagay na yan. Yes, mapag-uusapan yung unang-una, pray lang. Yun ang pinakamalakas natin sa data, pagdadasal. Yan. Boss Tax, sa ngayon nandito na si Kuya Oliver sa bahay nila Ate Ansing, at pinag-uusapan nila ngayon sa araw na to, sa oras na to, na kung anong magiging plano, dahil ang kagustuhan ni Ate Ansing ay gusto niyang bumawi sa kanyang kapatid, na siya na muna ang mag-aalaga sa kanyang kapatid. Yan, mga kababayan, ano sa palagay nyo na magagampanan kaya ni Ate Ansing yung mga bagay-bagay na kakailanganin ni Kuya Oliver? Sa palagay mo, Boss Tax? Para sa akin kasi, Boss JB, mas mainam siguro, mas maigi na ang pangangalaga kay Kuya Oliver ay sa pamalaga ng team natin. Siyempre sa shelter ni Daddy Frankie, kasi tuluyan pa yung nagagamot ko, mga kababayan. Hindi pa siya fully loaded. Totally magaling. Hindi pa siya talaga magaling. So nag-uusap-usap sila dyan ngayon ni Daddy Frankie, Kuya KJ, saka ni Nanay Ansing. Ang desisyon ni Nanay Ansing po, mga kababayan, ay dito na lang po sa bahay nila. Pero siyempre si Kuya JJ, gusto niya sa shelter po muna, kasi para mas mabilis po yung paggaling ni Kuya Oliver. So tama naman doon si Kuya Oliver, Kuya JJ sa part na yon. Pero may nasabi rin si Nanay Ansing na tama din naman yung sinasabi niya. Kasi gusto niyang makasama yan na yung kapatid niya para mas maalagaan niya. Yung mga panahon na hindi siya nakabawi, ngayon siya babawi, dito aalagaan niya yung kapatid niya, kasi Kuya Oliver. Pero sa ngayon, mga kababayan, makikita natin kung ano talaga yung decision ni Daddy Frankie dyan. Pero sa amin, nila Boss JB at sa buong team, gusto namin sa shelter muna, kasi hindi pa nga tapos yung gamutan niya. Kung makikita niyo, mga kababayan, ito po yung bahay niya na nagsilbing tahanan niya, na namuhay siya ng 16 years. Pero sabi ni Nanay Ansing, hindi lang 16 years, namuhay siya ng almost 20 years.
Pinuntahan natin ng mga kababayan yung bahay niya sa likod, hindi para ibalik yung mga nakaraang pangit na nakaraan ni Kuya Oliver. Bangabat pinapaalala lang natin kung saan po natin nakuha at ni-rescue si Kuya Oliver para alam nyo rin yung nangyayari sa kanya. Sa ngayon mga kababayan, masaya ang team, masaya si Daddy Frankie, Boss JB, Aling Rochelle. Siyempre, dahil si Kuya Oliver, hindi pa sa ngayon pero soon as possible mga kababayan, gagaling na rin po siya. Siyempre, abangan lang din natin ang premiere ni Daddy Frankie 7:08 ng gabi para mas updated po kayo sa mga kaganapan at nangyayari sa buhay ni Kuya Oliver. Yun, Boss JB, hanggang doon lang yung masasabi ko advice. Para sa akin, pa-shelter muna. Pero si Daddy Frankie pa rin magde-decide tsaka mga kapatid niya kung ano po yung mapag-uusapan nila, doon po yan nakabase. Kaya mga kababayan, lagi po namin sinasabi, abangan natin kung ano yung mga update kay Kuya Oliver. Yun, Boss JB, hanggang doon lang yung masasabi ko din. Okay. Yan mga kababayan. Tanungin din natin si Kuya Rizky mga kababayan yung kanyang opinion para kay Kuya Oliver kung saan siya mamamalagi. Yan. Dahil ang kagustuhan ni Ate Ansing ay gusto niyang makapiling ang kanyang kapatid. Yan, nirespeto rin po ni Daddy Frankie yung bagay na yun dahil alam niyo mga kababayan, ang pinaka majority talaga ay ang pamilya. Hindi po si Daddy Frankie o ang team Daddy Frankie. Kaya nirespeto po ni Daddy Frankie ang lahat po ng desisyon ng bawat isa. Kaya yun mga kababayan, kukuha natin ng opinion ang ating poging senior na driver na makintab. Peris, ano naman ang masasabi mo? Wala lang pogi, makintab lang pwede. Oo, sige. Uy, mapagpalang hapon sa ating lahat dyan, mga kababayan ni Boss JB at Team Daddy Frankie. Kung ako ang tatanungin, ang opinion ko kay Kuya Oliver, kung siya man ay nakalabas na, Nandito na. mas andyan na. Okay. Mas gusto ko sa shelter pa rin. Paninindigan ko. Bakit? Kasi doon nakita niya naman kung ano yung mga ginagawa ni Daddy Frankie sa kanyang mga beneficiary, kung paano alagaan, paliguan, pakainin. At nakita niya naman na ilan na po yung napagaling at naiuwi sa mga Kanilang pamilya. yes, yan, tama yan, Boss JB. So kung akong tatanungin, sa bahay pa rin ng Team Daddy Frankie sa shelter. Although may karapatan si Ate Ansing dun sa bahay, pero pagdating sa pagpapacheck up na bigla ang tawagan ng pagamutan, siguro hindi na agad-agad nila magagampanan yun. Like yung kay Daddy Frankie, mas mabilis kasi merong service. Oo. So kung ako tatanungin, sa shelter pa rin. Yun ang aking opinion. Tutulungan din naman ni Daddy Frankie, pero Yes. talagang ang ay kinakatakot lang namin o winuworried namin dahil sa hirap niya kasi ng buhay. Saglit lang maubos yung 120. Mabilis lang yan. Kung ibibigay na ni Daddy Frankie yung 120, Mabilis kasi lang yan. ang plano ni Ate Ansing kasi yung bahay, baka hindi kulang pa yung 120 sa lahat po ng sinulat ni Nanay Ansing. Paano yung mga gagamitin na daily needs ni Kuya Oliver. Kuya Oliver? Baka mamaya malipasan, di ba? Yes. Ng pagkain, imbis na gagaling na. Kasi mga kababayan, hindi pa ganun kagaling si Kuya Oliver. Nakita niyo naman, hindi pa siya makalakad. Hindi lang basta bibihisan, no? Kaya hindi lang basta papaliguan yan. Yung gamot ang importante. Oo, yun ang gamot. Kagaya ng bilib ako kay Kuya Jay dahil ang iniisip niya talaga is yung kapakanan ng kanyang kapatid na sa kanyang maagang pag-recovery sa kanyang sarili ni Kuya Oliver. Yes. Yun mga kababayan, ang opinion ng isa sa Team Daddy Frankie, Kuya Rizky. Huwag nyo rin kalilimutan, support din natin mga kababayan. So, maraming salamat po. Support niyo po si Kuya JB, JB Boss. Vlogs at ang buong team. Yeah. Ang buong team. Nandyan yan sa loob ng Sabihin mo na. Maraming salamat. Sino mga buong team Daddy si Frankie? Boss Tax, si KJ27, si Kuya Chano, Yun ang mga... sa Motovlog, si JC Official, si Yeah. Aling Rochelle, at syempre si Daddy Frankie Official. Andun po sila mga kababayan sa pangalawang sasakyan na sa van po sila. Yes.
Yun mga kabayan, ang inyong lingkod, Boss JB Vlogs. Yan, sana wag po kayong magsawang sumuporta sa bawat isa sa Team Daddy Frankie dahil ang iisa lang ang adhikain ng Team Daddy Frankie sa pamumuno ni Daddy Frankie Official ay ang makatulong sa mga kababayan nating ikaw sa buhay. Hindi lang po sa ikaw sa buhay kagaya ng katulad nila Kuya Oliver, yung nawawala ng pag-asa sa buhay, yung nade-depress, yan, lahat po. Basta po nangangailangan ng tulong, basta kayang ibigay po ng Team Daddy Frankie ay maibibigay po. Yan.